ASEAN, ang hamon sa likaskayang pag-unlad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang Sustainable Development Goals ay pinagtibay ng United Nations noong 2015 bilang panawagan sa pagkilos ng mga tao sa sandaigdigan tungo sa higit na mabuting kabuhayan ng tao. Ang ASEAN ay isa sa mga samahan na nakiisa sa panawagang ito. Ang Sustainable Development Goals ng United Nations batay sa framework ng ASEAN. Ang 10 bansang kasapi ng ASEAN ay lumagda sa United Nations Sustainable Development Goals o SDGs. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga bansang ito upang makamit ang likaskayang pag-unlad. Ang SDGs o likaskayang pag-unlad ay nakilala rin bilang Global Goals at pinagtibay ng United Nations noong 2015 bilang isang sandaigdigang panawagan sa pagkilos upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang mundo, at tiyakin na sa pagsapit ng 2030 ang lahat ng tao ay magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Ang SDGs ay ang mga sumusunod. Walang kahirapan. Layo nito na sa taong 2030 ay wakasan ang lahat ng anyo ng kahirapan sa daigdig. Walang nagugutom. Layo nito na sa taong 2030 ay tuldukan ang kagutuman, magkaroon ng seguridad sa pagkain at mapabuti ang nutrisyon at maisulong ang likaskayang pagsasaka. Mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Tiyakin ang kalusugan at isulong ang dekalidad na buhay para sa lahat, anuman ang edad. Dekalidad na edukasyon. Tiyakin ang inklusibo at pantay na kalidad ng edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay ng mga pagkakataon ng pagkatuto para sa lahat. Pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kamtin ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at palakasin ang kababaihan. Malinis na tubig at sanitasyon. Tiyakin ang pagkakataon at likaskayang pamamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. Abot kaya at malinis na enerhiya. Tiyakin ang pagkakaroon ng akses sa abot kaya, maaasahan, likas kaya at makabagong enerhiya para sa lahat. Disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya. Maisulong ang napapanatili, inklusibo, likas kayang pag-unlad, buo at produktibong pagtatrabaho, at makapagsulong ng disenteng hanap buhay para sa lahat. Industriya, inobasyon at infrastruktura. Makabuo ng matatag na infrastruktura, maisulong ang inklusibo at likaskayang industrialisasyon at alagaan ang inobasyon. Bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa. Mga lungsod at pamayanang tuloy ang pag-unlad. Mapanatiling ligtas, inklusibo, matatag at likaskaya ang mga lungsod na pinananahanan ng tao. Responsableng pagkonsumo at produksyon. Matiyak ang likaskayang pagkonsumo at pattern ng produksyon. Aksyong pangklima. Kumilos upang mapuksa ang pagbabago ng klima at ang mga epekto nito. Buhay at yamang dagat. Matipid at maayos na paggamit ng mga yaman na galing sa katubigan para sa likaskayang pag-unlad. Buhay at yamang lupa. Protektahan, buhayin muli, at isulong ang likaskayang paggamit ng terrestrial na ekosistem. Napapanatili ang pamamahala sa mga kagubatan, wakasan ang pagkatuyo ng kalupaan, matigil ang pagkasira ng kalupaan, at pagkawala ng saribuhay. Kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon. Maisulong ang kapayapaan at inklusibong lipunan para sa likaskayang pag-unlad, magbigay ng akses sa hustisya para sa lahat, magtaguyod ng epektibo, may pananagutan, inklusibong mga institusyon sa lahat ng antas. At pagtutulungan para sa mga adhikain. Mapatibay ang mga paraan upang mapatupad, mapasigla ang Global Partnership for Sustainable Development. Kinikilala ng 2030 Agenda para sa likaskayang pag-unlad na ang pagbibigay wakas sa kahirapan at iba pang kawalan ay kinakailangan may kasabay na estratehiya na makapagpapabuti sa kalusugan at edukasyon,
pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay, at pagpapaunlad ng ekonomiya habang hinaharap din ang climate change at preserbasyon ng karagatan at kagubatan. Ang tugon ng ASEAN sa likaskayang pag-unlad. Sa kabila ng katotohanang hindi naman direktang may otoridad ang ASEAN sa implementasyon ng SDGs, ito ay aktibong nakikiisa sa pagpapabuti ng sustainable development sa rehiyon. Narito ang ilang hakbang na isinagawa ng ASEAN kaugnay ng mga SDGs. Ang integrasyon ng SDG sa ASEAN Vision 2025 na nagsisilbing mapang tunguhin ng mga kasapi ng ASEAN na may iisang layunin tungkol dito. Layo nito ang pagwawakas sa kahirapan, pagpapabuti ng panloob na pag-unlad, at tiyak na paglilinang ng likaskayang pag-unlad. Ang ASEAN ay mayroong mga hakbang na isinasagawa hinggil sa pangkapaligirang pag-unlad. Halimbawa nito ay ang ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity na nagsusulong ng konserbasyon ng biodiversity. At ang ASEAN Peatland Management Strategy na naglalayong mapangalagaan at mapangasiwaan ang peatland ecosystem. Ang ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation na hinihimok ang kolaborasyon sa siyensya, teknolohiya at inobasyon upang maharap ang hamong regional kasama ang mga bagay na may kinalaman sa likaskayang pag-unlad. Isinusulong nito ang pagsasagawa ng pagsasaliksik at paglilinang ng mga pagbabago sa teknolohiya at pagpapaunlad ng kakayahan at kapasidad sa mga lupaing agrikultural, pangkalusugan at enerhiyang renewable. Pagdating sa disaster risk reduction ay naitatag ang ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response upang mapagbuti ang pagtugon sa anumang sakuna sa rehiyon. Ito ay nakaugnay sa SDGs sa dahilang layon nitong mapalakas ang katatagan, maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang epekto ng mga natural na sakuna sa tao. Ang ASEAN ay gumagawa ng paraan upang mapagbuti ang likaskayang pagpapanatili na malinis na enerhiya sa pamamagitan ng mga hakbanging may kinalaman dito. Halimbawa nito ang ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation, kung saan ay binibigyang halaga nito ang enerhiyang renewable, pagkakaroon ng mainam at sapat na enerhiya, at pagkakamit ng malinis na enerhiya na nakaambag sa SDG 7 o ang pagkakaroon ng malinis at abot-kayang enerhiya. Nakikipag-ugnayan din ang ASEAN sa dialogue partners nito upang isulong ang likaskayang pag-unlad. Ito ay nagkakaloob ng oportunidad para sa pagbabahagi ng kaalaman, paglilinang ng kapasidad, at mobilisasyon ng mapagkukunan upang masuportahan ang implementasyon ng SDGs. Mahalagang maunawaan na ang antas ng implementasyon ng mga nabanggit na proyekto ay magkakaiba sa iba't ibang kasapi ng organisasyon sa dahilang magkakaiba rin ang prioridad ng bawat bansa. Gayunpaman, ang pagsisikap at pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN ay nakaaambag sa pagsulong ng likaskayang pag-unlad sa Timog Silangang Asya. Ang mga hakbangin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya kaugnay ng likaskayang pag-unlad. Sa Timog Silangang Asya ay abala ang bawat pamahalaan sa pagsama ng SDGs sa mga patakaran upang makamit hindi lamang ang pambansang pag-unlad, kundi maging ang regional na layunin nito. Bilang isang popular na destinasyon ng turismo ay kinikilala ng bansang Thailand ang kahalagahan ng pagpapanatili ng turismo sa bansa para sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at pangkapaligirang konserbasyon. Sa kanilang Tourism Development Plan 2023 to 2027 ay patuloy na isinasagawa ng bansa ang hangad nitong gawing pangunahing wellness destination ang Thailand. Binibigyang diin din ng Thailand ang pagpapaunlad ng ekonomiya kung kaya't inuugnay nito ang mga plano sa SDG 8 at SDG 9. Sila ay nagtalaga ng mga programang makapagsusulong ng inobasyon, entrepreneurship at pagpapanatili ng industriya na nakapokus sa teknolohiyang digital at enerhiyang renewable. Saklaw rin ng kanilang programa ang pagbabawa sa kahirapan at pagpapaunlad ng lipunan na kaugnay ng SDG 1 at SDG 4. Ito ay binibigyang buhay nila sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga programang panlipunan,
dekalidad na edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Binibigyang diin din ng Thailand ang mga sumusunod na likas kayang pag-unlad tulad ng SDG 13, 15, 12, 14, 5 at 3. Ang pamahalaan ng Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN ay naglinang din ng mga programa tulad ng Ambition Natin 2040, Philippines Development Plan 2017 to 2022 at Philippines Development Plan 2023 to 2028, kung saan ay nakapaloob ang mga prinsipyo, estratehiya at programang may kaugnayan sa SDGs. Dahil sa lantad ang bansa sa mga kalamidad at natural na sakuna bukod pa sa climate change, ay binigyang halaga ng pamahalaan ang SDG 13 at SDG 11. Malaking pagsisikap ang isinasagawa ng bansa sa pagpapahusay ng katatagan ng mga pasilidad at iba pang mga bagay kaugnay ng klima, pagsusulong ng mga programang may kinalaman sa enerhiyang renewable, pagpapatupad ng mga planong makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lungsod, at pagpapabuti ng mga disaster risk reduction and management. Patuloy ring isinasagawa sa bansa ang iba't ibang programa para sa proteksyon ng mahihirap at iba pang mahihinang pangkat. Kasama sa programang ito ang pagkakaroon ng conditional cash transfers, health insurance, educational assistance at livelihood support na nakasunod sa SDG 1 at SDG 4. Ang sumusunod ay ilan pa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng bansa kaugnay ng SDGs, ang SDG 2, SDG 12, 3, 7 at 13. Kasama ang SDG 9 na tumutugon sa implementasyon ng programang Build, Build, Build na nakapokus sa mga proyektong infrastruktura upang mapahusay ang linya ng transportasyon, supply ng tubig at digital connectivity. Ang bansang Malaysia ay nakagawa na rin ng mga hakbang tungo sa pagsusulong ng SDGs. Sa 11th Malaysia Plan 2016 to 2020 ay binalangkas ng pamahalaan ng estratehiya at pulisiya upang mapagtagumpayan ang SDGs. Saklaw ng planong ito ang matinding paglilinang ng mga sumusunod na sektor tulad ng pagwawakas sa kahirapan, pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon, abot kayang pabahay, pangangalaga sa kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Binibigyang diin ng bansa ang green technology at enerhiyang renewable upang maibsan ang suliranin sa climate change at tuluyang mapabuti ang likas kayang pag-unlad. Nakapaloob sa pinakahuling National Medium Term Development Plan 2020 to 2024 ng bansa ang SDGs bilang batayan nito sa pagpapaunlad. Nakapokus ang plano ng bansa sa pagwawakas ng kahirapan, pagpapaunlad ng infrastruktura, paglilinang ng yamang tao, pagpapanatili ng malusog na kapaligiran at pagpapaunlad ng ekonomiya. Inilunsad ng Malaysia ang SDG Villages Program na layong mapalakas ang mga kanayunan ng bansa upang makamit ang pagtatagumpay ng SDGs na nakapokus sa pagtaas ng antas ng buhay ng mga tao sa kanayunan. Bilang isang bansang mayaman sa biodiversity ay binigyang prioridad din ng pamahalaan ang pangangalaga sa kapaligiran kaugnay ng SDG 13 at SDG 15. Saklaw ng programa para dito ang pagpapababa ng greenhouse gas emission, pagpaprotekta sa kagubatan at biodiversity, at pagsulong sa pagpapanatili ng paggamit ng lupain. Isinulong din ng bansa ang pagkakamit ng SDG 3 sa pamamagitan ng Pambansang Health Coverage Program. Bilang aktibong miyembro ng ASEAN ay nakikiisa rin ang Singapore sa pagpapatupad ng mga SDGs. Nakabalangkas sa National Sustainability Blueprint 2015 o plano ng pamahalaang Singapore ang programa para sa SDGs. Binibigyang diin din ng bansa ang pagpapatupad sa SDG 6, SDG 7, SDG 11, SDG 12 at SDG 13. Ang Singapore ay nakapagpatupad na rin ng iba't ibang paraan upang maisulong ang pagkakaroon ng malinis na enerhiya, pagpapanatili ng maayos na lungsod, pagbabawas ng basura at maayos na pangangalaga sa tubig at pangangalaga ng biodiversity. Gayun din, ang bansa ay nakapagpaunlad na ng ekonomiya na nakakapagsustina sa pagkonsumo at produksyon kaugnay ng SDG 12.
Ang Singapore Smart Nation Initiatives na kaugnay ng SDG 9 at SDG 11 ay kahanga-hangang na isusulong gamit ang kapaki-pakinabang ng teknolohiya na nakakapagpabuti sa pagpaplano ng mga lungsod, transportasyon at serbisyong pangkalusugan sa tulong ng mga mamamayan ng bansa. Mahalaga rin para sa bansang Brunei ang pakikiisa sa SDGs ng ASEAN. Sa pinakahuling bisyon ng bansa na Brunei Vision 2035 ay nakabalangkas ang pagsulong ng SDG sa bansa. Inaasam din ng Brunei na sila ay makilala sa kanilang mga mamamayan na may mataas na antas ng edukasyon at dekalidad na kakayahan, na may mataas na antas ng pamumuhay at dinamiko at likas-kayang ekonomiya sa taong 2035. Nakatuon ang plano ng bansa sa SDG 7 at SDG 13. Tinitiyak nito ang implementasyon ng mga pangunahing programa sa pagsusulong ng enerhiyang renewable, pagpapahusay ng enerhiya at pagpaprotekta sa biodiversity at likas na yaman nito. Bilang tugon sa SDGs ng United Nations ay itinalaga ng bansang Myanmar ang Sustainable Development Plan para sa taong 2018 hanggang 2030. Itinoon ng bansa ang kanilang programa ng SDG sa SDG 1 at SDG 4. Dobleng pagsisikap ang isinasagawa ng bansa upang mapahusay ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan at programa sa proteksyong panlipunan. Nakapaloob naman sa Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency in Cambodia ang pagpapatupad ng SDGs. Ang mga planong ito ay nakapokus sa SDG 1, SDG 4, SDG 2, SDG 8, SDG 13 at SDG 15. Masigasig na pinagpupursigihan ng bansa ang pagpapahusay ng pagkakaroon ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, mga programang magbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan at pagtatatag ng mga infrastruktura, partikular na sa mga nayon. Kinikilala rin ng bansang Laos ang kahalagahan ng SDGs. Binibigyang halaga sa bansa ang pagwawakas sa kahirapan at paglilinang ng lipunan kaugnay ng SDG 1 at SDG 4. Matinding pagsisikap ang isinasagawa ng bansa tungo sa pagpapahusay ng akses sa edukasyon ng nakakaraming populasyon, ang pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan at protesyong panlipunan lalo na sa kanayunan. Mahalaga ring pinagsisikapan ng bansa ang pagpapahusay at pagpapanatili ng agrikultura at pagpapaunlad ng mga nayon at pagpapahusay ng kabuhayan kaugnay ng SDG 2 at SDG 8. Namumuhunan na rin ang bansa para sa ikauunlad ng transportasyon, infrastrukturang enerhiya at konektibong digital upang maisaayos ang konektibidad at pagsusulong ng ekonomiya ng bansa kaugnay ng SDG 9. Nakapaloob sa National Action Plan for the Implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda ng Vietnam ang masusing implementasyon ng SDGs. Dahil sa nakaraang karanasan sa kasaysayan ng bansa ay itinoon ng Vietnam ang programa nito sa SDG 1 at SDG 4. Binigyang diin nito ang pagkakaloob ng higit na serbisyong pangkalusugan, edukasyon, proteksyong panlipunan at pagpapaunlad ng infrastruktura lalo na sa mga kanayunan. Binibigyang pokus ng bansa ang pagpapabuti ng gawaing pagsasaka, pagpapaunlad ng produktibidad at pagpapanatili ng nayon kaugnay ng SDG 2 at SDG 8. Sa pangkalahatan ay kinikilala ng ASEAN ang ilang lungsod sa rehiyon bilang nangunguna o model cities na nagsisikap na maitaguyod ang SDGs. Ang mga lungsod na ito ay nanguna sa paggawa ng hakbangin upang makaambag sa SDGs. Ang ilan sa mga halimbawa ng lungsod na ito ay ang Davao at Dipolog sa Pilipinas, Kep sa Cambodia at Malang sa Indonesia. Ang lungsod ng Malang ay nakilalang nangunguna sa pagtatatag ng mga Community Recyclable Recovery Center na tinatawag na waste banks na binibigyang diin ang SDG 11, SDG 12 at SDG 14. Sa bansang Laos, ang UNESCO World Heritage City
ng Luang Prabang ay nagbigay prioridad naman sa wastewater treatment. Bilang pagpapatuloy sa SDGs at pagpapabuti sa mga layunin ng organisasyon ay inilahad ng ASEAN ang bisyon nito sa Kuala Lumpur at inilunsad ang Declaration on ASEAN 2025. Ang pagpupulong ng mga leader ng ASEAN sa Kuala Lumpur noong November 25, 2015 ay nagpatibay ng isang dokumento para sa susunod na hakbang sa pagbuo ng magandang komunidad sa Timog Silangang Asya. Ang programa ng organisasyon sa hinaharap ay nakapaloob sa ASEAN 2025, Forging Ahead Together. Nakapaloob sa dokumentong ito ang mga hakbangin ng ASEAN Community Vision 2025. Binubuod nito ang mga paraan sa pagpapabuti pa ng pagtutulungan, seguridad, kabuhayan at pag-unlad ng komunidad sa Timog Silangang Asya. Ang ASEAN Economic Community. Pangunahing layunin ng ASEAN Economic Community ang pagtatatag ng isang merkado na nakabatay sa produksyon, sentro ng malayang pagdaloy ng produkto, serbisyo, pamumuhunan at pagkakaroon ng may kasanayang pangkat na mga manggagawa sa rehiyon. Naniniwala ang ASEAN na ang patuloy na pagsisikap sa pagsasakatuparan ng mga bagay na nabanggit ay makakatulong sa pagiging competitive ng rehiyon na makahihimok naman ng mga mamumuhunan na magiging daan naman sa pagsulong ng inobasyon at teknolohiya. Sa pagkakataong ito ay naniniwala ang ASEAN na kung sakaling magtagumpay sa layuning ito ay madali nang makakamit sa rehiyon ang pagkakapantay-pantay sa pag-unlad ng ekonomiya at kikitid na ang agwat sa komunidad ng mga bansa. Ang mga sumusunod ang layon ng ASC. Ang pagtatatag ng iisang merkado at nakabatay sa product economy. Isinusulong ng AEC ang malayang daloy ng produkto, serbisyo, pamumuhunan at pangkat ng mga may kasanayang manggagawa. Ito ay may kinalaman sa pag-aalis o pagpapababa ng mga hadlang sa kalakalan. Ang pagpapahusay ng pakikipagkompetensya ng rehiyon. Layo nitong mapahusay pa ang kapasidad sa pakikipagkompetensya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagsusulong ng liberalisasyong pang-ekonomiya, panghihikayat ng inobasyon at pagsasaliksik, at pagkakandili ng kaaya-ayang kapaligirang pangnegosyo. Ang paglilinang ng pantay-pantay na pag-unlad na pang-ekonomiya. Ang paglilinang ng panloob na pag-unlad at pagbabawas ng pagkakaiba sa larangan ng ekonomiya sa pagitan ng mga kasaping bansa ng ASEAN sa pamamagitan ng pagkakaloob ng suporta sa higit na di gaanong umuunlad na ekonomiya. At ang integrasyon ng mga bansang kasapi sa pandaigdigang ekonomiya. Layo nitong mapalakas ang integrasyon at pakikiisa ng mga kasaping bansa sa ekonomiyang global sa pamamagitan ng mga kasunduang may kinalaman sa pagtutulungang pang-ekonomiya at pagpapahusay ng magkakasamang boses ng mga bansa sa pandaigdigang forum. Sa kasalukuyan, ang AEC ay sumusuporta sa mga hakbang at inisyatiba tulad ng pag-alis ng taripa sa mga produktong kinakalakal sa loob ng samahan, kung kaya't ang karamihan sa mga produkto ay wala ng taripa sa ilalim ng kasunduan sa AFTA. Nakapangako na rin ang mga kasaping bansa sa liberalisasyon ng kalakalan at pinagsisikapan na rin pag-ugnayin ang mga regulasyon, pamantayan at proseso sa customs upang mapadali ang kalakalan at matiyak ang pagiging ligtas at dekalidad ng mga produkto. Higit sa lahat ay nakapokus din ang AEC sa pagpapahusay ng pisikal at digital na konektibidad ng mga bansa sa rehiyon upang mabadali ang mga transaksyon sa kalakalan. Ang ASEAN Socio-Cultural Community. Ang pamayanang socio-cultural ng ASEAN ay may kinalaman sa pagsusulong ng pangkalahatang potensyal ng mga mamamayan sa rehiyon. Binibigyang diin nito ang pakikipagtulungan sa larangan ng panlipunang pag-unlad para sa kapakanan ng pangkat na mababa ang kita at ng populasyon sa kanayunan. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga pagkakataon para sa produktibong trabaho na may patas na kita. Sinusuportahan din ng ASEAN ang aktibong pakikilahok ng lahat ng sektor at antas ng mga komunidad sa ASEAN, partikular ang kababaihan at kabataan sa mga pagsisikap ng pag-unlad. Pinatindi at pinalawak din ito ang umiiral na kooperasyon sa pagtugon sa mga suliranin ng paglaki ng populasyon sa rehiyon ng ASEAN.
Ang ASEAN ay naging mahalagang tagapagsulong din ng pagpapaunlad na mayaman at magkakaibang kultura at pamanang kasaysayan ng mga bansa sa rehiyon. Higit sa lahat ay binibigyang diin ng ASEAN ang pag-aaral tungkol sa Timog Silangang Asya upang matiyak ang mas malapit na pagtutulungan ng mga pambansang institusyon. Ang ASEAN Political Security Community. Ang ASEAN Political Security Community ay ang itinalagang organisasyon upang ipagpatuloy ang kapayapaan sa isa't isa at sa daigdig, sa isang makatarungan, demokratiko at nagkakasundong kapaligiran. Upang maipagpatuloy ang pagtutulungan sa larangan ng politikal at seguridad, pinagkaisahan ng mga leader ng mga bansang kasapi ang katiyakan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa isa't isa. Pinagtibay nito ang mapayapang pagresolba ng mga panloob na di pagkakasundo at binigyan ng prioridad ang seguridad ng kanilang mga mamamayan na nagagabayan ng iisang bisyon at layunin. Sinasaklaw nito ang politikal na pagpapaunlad, paghubog at pagbabahagi ng pamantayang pagpapahalaga, pag-iwas sa anumang hindi pagkakaunawaan at iba pa. Sa kabila ng pag-usad ng pagtatagumpay ng ASEAN, ito ay nahaharap din sa ilang mga hamon. Isa sa mga hamon na matagal nang kinakaharap ng ASEAN ay ang kawalan ng tagapag-ingat o matatag na leader na makapagpapatuloy sa samahan. Kulang din ang ASEAN ng mga matibay na institusyon upang magarantiya ang tagumpay ng pagpapatupad ng mga sama-samang desisyon nito. Sa ngayon, ang ASEAN ay nahaharap din sa hamong geopolitics sa gitna ng estratehikong kompetisyon para sa impluwensya sa Asia-Pacific sa pagitan ng bansang Amerika at China. Kamakailan, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay napilitang pumili ng panig habang pinalalawak at pinatataas ng Estados Unidos at China ang kanya-kanyang estratehikong tunggalian. Sa pangyayaring ito, ang ASEAN ay nakakulong sa isang estratehikong tug of war na maaaring makasira sa katatagan ng buong rehiyon at maaaring maging hudyat ng pagkabigo nito. Bukod dito, ang mga bansa sa ASEAN ay may posibilidad na magkaroon ng magkakaibang interes at prioridad. Ang bawat miyembro ay nahaharap sa kani-kaniyang sariling suliraning panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. At bunsod nito, ang bawat bansa ay tila walang pagpipilian kundi ituon ang pagtugon sa kani-kaniyang mga suliranin. Ang pagbibigay diin ng mga bansa sa kani-kaniyang suliraning panloob ay tiyak na makakaapekto sa kapakanan ng ASEAN sa kabuuan. Ang ASEAN ay hindi rin malaya sa panloob at panlabas ng mga hamon sa seguridad. Ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa hangganan, illegal trafficking at mga krisis sa pangkat etniko ay nakalilikha ng mga suliraning mahirap matugunan. Ang alitan sa labas ng rehiyon, lalo na sa pag-aangkin sa West Philippine Sea ay alalahanin din sa ASEAN. Hamon din sa organisasyon ang pagsasagawa ng konsensus sa pagpapasya bunsod ng magkakaibang sistematikong politikal ng mga bansang kasapi nito, lalo na sa mga issue ng karapatang pantao at pag-aalitan sa teritoryo. Nagsisilbing hamon din ang mabilis na pag-unlad ng cybersecurity at digital economy sa ASEAN. Kinakailangan ng pagsasagawa ng higit na maayos na pamamaraan upang maiwasan ang mga bantang nakaumang sa digital economy. Mahalagang maunawaan na ang mga hamong ito ay nangangailangan ng malakas at matibay na pagkakaisa ng mga kasapi ng samahan. ASEAN, ang hamon sa likaskayang pag-unlad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya.